Morning guys. Naghihintay ako guys ng ng oras kasi magbabas ako ngayon yung bus 6 o'clock pa. So it's just 5:20 in the morning. Bababa ako mga 5:40. So I still have 5, 10, 15, 20 minutes to wait here. So, chikahan muna tayo, guys. Chikahan na, parang napaka-old school na chikahan. Eto, kahit stress ang lola niyo, okay lang. Yung may kasama kang everyday ini-stress mo. Ini-stress ka. Ay, konting tiis lang. Lapit na. Mga 1 year more citizen na ako. So, after citizenship, pwede na ako magbakasyon sa Pilipinas ng matagal-tagal. Siguro mga 6 months. Ganon. Or 1 year. And gusto ko bucket list ko sa papasyalan ko. Yung magre-relax ako sa Canada, doon sa pinsan ko. In-invite ako pumunta doon sa Canada. So, maybe end of 2026. Siguro mga November, December. Makakarating ako ng Canada. Oh, no, not 2026, 2027 pala kasi mag-a-apply ako ng citizenship January 2027. So, siguro pag na-approve agad, siguro mga June, July, ganon. Kailangan citizen na ako para yung wala nang tanong-tanong pa sa mga immigration. Kaganito ako guys kasi ang lamig na naman. Ewan ko ba dito sa New Zealand? Magsa-summer na, spring na. Magsa-summer na soon. Lapit na. October, November, summer na eh. End of October, summer na din. Summer na siya. Basta summer na siya guys. Ewan ko ba bakit ang lamig pa rin? Dumating ang lamig kahapon. Tapos hanggang ngayon malamig pa rin. Kaya hindi pwede yung makampante ka dito na lalabas ka na wala kang dalang pang winter na jacket. Or else, manginginig ka sa lamig pag biglang lumamig. Kasi minsan, napaka-warm naman. Minsan umaga, napaka-warm. Hindi mo mararamdaman yung lamig. Then after an hours, bigla na lang lalamig na naman uli. Kaya kailangan lagi kang may dalang winter jacket. Eto na nga guys, back to stress. Stress talaga ako. Stress ako dito sa partner ko, grabe. Ewan ko ako guys, yung para akong nag-aalaga ng isang may let's say like autism, like that. Kasi naoperahan siya ng ng aneurysm. Aneurysm survivor siya. Tapos may mga side effect na hindi kagandahan na behavior. So, let's talk about that sa uupuan natin yan. Ikwento ko sa inyo lahat. For 7 years na magkasama kami dito. Basta guys, ikikwento ko sa inyo soon. So, sa ngayon guys, ito lang muna ang kwento ko sa inyo. Kasi 5:25 na, so I still have
5, 10, 15 minutes. 15 minutes, guys. Pero hindi ko ano dito sa ano kasi mahaba na yan. So, ito na nga. Ako ay magbabas ngayon from Taita to Wellington City. No. From Stocks Valley to Taita, bus. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes, bus. Then, from Taita station, train station to Wellington, yan. Wellington City. Doon malapit na lang ang trabaho ko. Walk lang ako ng mga 5 minutes, exercise. Nasa work na ako. Hindi na ako nagpahatid kasi dangerous. Yung magkagalit kayo tapos magkasama kayo sa isang sasakyan. Very dangerous. So, pinili kong mag-train na lang. May background ako maingay, guys. Yung vlog ko yan. Pinapanood ko. Talagang sunset eh. Ganda. Pagkita rin siya. Nagplan na naman ako, guys. So, uwi ako by March. At ang lola niyo, loan na naman. Hindi nakakayanin. Ay, wala nang katapusang loan. Pag nakabayad sa loan, loan na naman. Ay, Diyos ko Lord. Ganito lang naman ang buhay sa New Zealand. Hindi mataas ang sahod, pero hindi sapat sa pangangailangan sa Pilipinas. Lalo na pag may ibibuild kang house. Kasi ang mahal dito. Lahat din dito gastos. Lahat lahat bibilhin. Pakamahal dito, guys. Ang mahal ng cost of living dito sa New Zealand. Kaya yung mga pupunta dito, hindi sa dinidiscourage ko kayo. Think about it 1,000 times. Pumunta kayo dito, single kayo. Walang family para makaipon. Tapos magre-rent lang kayo ng isang maliit na room para lang sa isang tao. Mas mura. Siguro mga $180 weekly. Mura na, makakaano ka na nun. Affordable na yon dito. Pero kung may family ka, ang hirap. Guys, ano muna guys? Mag-end video muna ako. Sa next time, kikwento ko sa inyo ang buhay ko. Uupuan natin yan. God bless po sa inyong lahat. Magandang gabi. Next video ko na ino-notify ko po sa inyo yung buhay ko dito sa New Zealand. Kwento ko sa inyo kung paano at ano ang nangyayari sa akin dito. So guys, please like and share, subscribe, and click the notification bell po para updated po kayo sa aking munting vlog. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you. Bye.